Sa madaling salita, ang preaching daw po ay hindi po pwedeng pareho, okay, ng kahulugan ng teaching. Otherwise, this will be like saying, parang sinabi daw natin na Jesus preach and preach. Hindi daw po ganon ang tama. So, Jesus went to teach and preach. So, dapat magkaiba. Kaya nga sinasabi, magkaiba ang definition ng preaching and teaching. Kaya po yung paggamit ng salitang preaching and teaching sa Bible ay hindi pwedeng pagbalik-balik na rin. Okay. So, to easily understand, para maintindihan natin kung ano yung definition o yung malinaw na pagkakaiba kung ano ang salitang preaching, kung paano ito ini-impart, at kung ano ang salitang teaching, makikita natin to sa simpleng diagram na ating papakita. Una-una, kailangan malaman natin ano ba ang definition ng salitang Bible study at sermon. Sa Greek words, okay, pag sinabi daw natin na didasko, ang ibig sabihin dito ay to teach or to instruct. Samantalang yung the word kenuso, ang ibig sabihin nito ay to announce or make known or proclaim. Proclaim aloud. Sermon also defined as evangelizo or evangelism. Ang ibig sabihin to proclaim, announce the good news or the gospel. So, ang salitang keruso at ang ebanghelyo ay may same definition. Ginagamit ang salitang keruso na may tungkol sa sermon. Sapagkat samantalang ang salitang didasko ay ginagamit sa teaching. So that is the difference between the meaning ng didasko, which refers to teaching, while the word kenuso, the Greek word, which refer to the word sermon. Saan pa magkaiba ang Bible study at ang tinatawag nating sermon? Dun sa purpose, dun sa layunin. Ano ang purpose kung bakit may Bible study? Ang Bible study ay ginagawa o sinasabi natin the word indicative. Pag sinabi natin indicative, ang layunin ng Bible study ay upang mapataas ang ating kaalaman. Ito ay nagpo-focus para ang ating knowledge o ang ating utak ay ma-increase. It represents an objective fact. Nakita niyo sa pananang pagtuturo ni Brother Darwin,
Sa bawat sinasabi niya, bawat talata, binibigyan niya ng kahulugan ng naaayon sa ating Bible. Mabusisi niyang iniisa-isa. Kung mapapansin niyo yung tinuturo niya sa Genesis, nagsimula tayo sa Genesis 1. Genesis, ano na tayo ngayon? So, iniisa-isa. Yun ang paraanan ng tinatawag ng teaching. Tapos, may mga parts siyang hina-highlight doon. May mga dilaw-dilaw. Ibig sabihin, bawat salita ay pinag-aaralan. Inuugnay kung kanino, kung saan. That is the importance of Bible study. Ibig sabihin, sa Bible study, ini-impart ang specific knowledge para makita natin ang lalim ng kahulugan ng banal na kasulatan. It aims to foster a deeper understanding of Scripture and its application to our daily life. Yun ang kahalagahan, ang purpose ng Bible study. But on the other hand, sa kabilang banda naman, ang layunin naman ng sermon ay imperative. Ano naman po yung ibig sabihin ng imperative? Pag sinabi natin imperative, ang nais naman na purpose nito ay tamaan yung ating puso. Dito papasok yung tinatawag na para magbigay ng karagdagang motivation upang tayo ay lalong maging holy o yung tumaas ang ating pananampalataya. Kaya magkaiba, di ba po? Kung makikita nyo sa pagdating sa sermon, minsan dinadala naming mga preachers, yung aming mga personal experience, yung aming mga wisdom, and then dahil ang layunin namin pagdating sa sermon ay makuha yung attention nyo, natatama sa puso ninyo yung mga sinasabi namin. Okay. Balik tayo sa una. Inanggot mo. Pasensya na po kung napuputol po tayo. Hindi po. So, ang layunin ng sermon, kung mapapansin nyo, hindi masyadong nagbibusisi. Sa sermon, kumukuha kami ng mga topic na kung saan maiuugnay natin sa mga buhay natin, sa mga nangyayari sa bawat isa natin. At ito ang kaparaanan na kung saan i-share namin nang sa gayon makarelate kayo, umabot sa kailaliman ng inyong puso at magamit nating guide sa ating pamumuhay. Nasulat nga dito, ibig sabihin, ang purpose ng sermon ay to influence the behavior of others, building faith and Christian conviction. Ay, oo nga, ganito. Natatandaan ko kung yung panahon na una kong sinerong o una kong ginawang topic. Nung unang-unang ako'y nagturo po at ako'y nagsermon, ang una kong topic ay why God allows trials and temptations in our life. Ito yung unang-una kong ginawang topic. Dahil nais kong iparating sa lahat ng mga tagapakinig yung dinanas ko, naranasan ko, and minotivate. Although gumamit ako ng mga chapter and verses na nauugnay sa aking sermon, pero ang motivation o ang ating purpose by that time is to impart my experience para makarelate kayo kung gaano kahalaga yung trials and temptations na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung gaano niya tayo susukatin sa ating mga pananampalataya. The sermon is also to deliver a religious discourse to a congregation to inspire and guide the listener in their faith journey. So makikita nyo ang pagkakaiba.
Kaya minsan yung atake ng preachers, minsan titignan nyo rin po eh. Teka, ang dami niyang binubusisi. Ibig sabihin ba ito ay Bible 7, Bible study, o ito ba ay sermon na? Pero maraming mga preachers na kung saan pinagsasama yung parehong methods, yung parehong pag sa Bible study at sermon. Pinagsasama na. Kasi kumisan kulang ang mga tagapagturo or limitado ang oras sa pagtuturo. Okay. Tingnan pa rin pa natin kung anong pagkakaiba ng Bible study at ng sermon. Again, sa format po. Again, Bible study is teaching, sermon is preaching. Ang pagkakaiba ng format sa Bible study, they are more interactive. Ano yung ibig sabihin ng more interactive? Pag sinabi natin pong Bible study, lahat tayo, hanggat maaari, habang ang isang tagapagturo ay mayroon dapat sumusunod o sinusundan kung ano ang kanyang tinuturo habang nagba-Bible study. Malaya kayong magtanong. Malaya kayong binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa na magtanong habang sabay-sabay natin pinag-aaralan ang Bible study. In other words, interactive session. Open. Ang Bible study ay maaaring gawin din kahit sa labas ng panambahan. Kunwari, sa bahay natin o sa isang lugar. We call it Bible study rin. Minsan, 2 o 3 pwede na mag-usap, mag-aralan. Sa ibang araw, sa ibang pagkakataon, we call it another Bible study. Teaching is more detailed and systematic way to explain and unpack the complex issues or topic. Talagang kailangan dito mabusisi. Kaya mapapansin nyo yung ilang mga kongregasyon. Okay? Meron silang ina-allocate bago ang talagang sermon time. Meron silang oras sa Bible study. Minsan hiwalay pa ng araw, hindi araw ng linggo. Isang ginagawa nila araw ng Huwebes, araw ng Sabado, yung mga ginagawa nilang Bible study. Minsan may extension pa sa ibang mga bahay. O kung sino man yung host, mag-iimbita sila, sasabihin nila, kaya mag-Bible study tayo sa bahay. Yung iba namang mga kongregasyon, ang ginagawa nila, bago magkaroon ng talagang pagsamba, mayroon na silang Bible study. So iba-iba yung kaparaanan nila. Depende sa kanilang mga kongregasyon. Kung paano nilang isasagawa o i-manage ang kanilang mga congregation. Samantalang ang sermons are usually delivered by a clergy member or religious leader during a worship service. Ito yon, yung ginagawa natin pagdating ng araw ng Sanlinggo. Very important. Ito yung ginagawa ng ating mga tagapagturo. Mga tagapaglingkod natin na nag-prepare ng kanilang iba't ibang topic every Sunday. So they often include interpretation of biblical passages, theological reflection, practical application of scriptural principle, and moral or spiritual exhortations. Halimbawa, nakakita ako ng isang magandang topic kung paano ang mga anak ay aking imo-motivate na maging mabuting mga anak. Base dun sa observation ko sa paligid, ginagamit ko yun.
i-apply ko yun kung ano yung nakasulat sa Bible, kinukombine ko yun. Dahil ang layunin ko, doon sa topic ko, sa sermon gagamitin ko ay maantig ko yung damdamin ng mga anak. Yun yung tinatawag na interpretation ng isang tagapagturo. So, makikita nyo, no, ang pagkakaiba po sa format. Mamaya, tignan natin naman. O sa mga susunod na linggo, kung ano naman yung format na tinatawag ng iba. Minsan makikita nyo kung tayo po ay nanonood sa TV, may mga ilang mga preachers ng iba't ibang organizations. Kung paano yung kanilang paraan ng kanilang sermon sa kanilang mga organizations. Merong mga nagtuturo sa sermon kung minsan they are very serious. Meron naman hinahaluan nila ng yung mga si Lapis, Ed Lapis, Ed, iba yung atake naman niya pag siya ay nagsesermon. Meron pa siyang pinapanood minsan ng misis ko, maganda rin yung atake niya, very formal, pero more on sa kanyang mga estilo ng pagtuturo ay maiinggan niya ka. So iba-iba yung kanila pong mga kaparaanan ng pagtuturo pagdating sa sermon. So, ano naman yung kaibahan ng Bible study at ng sermon pagdating sa audience participation? In the audience participation, the Bible study typically involved active participation from attendees, encouraging questions, dialogue, and personal insight. Diba yun ang madalas na ginagawa po natin mga Bible study? Lalo na pagdating si kay brother, nagtatanong, pero po ba kayong gustong sabihin, itanong. Yun yung pagkakataon natin. Huwag kayong mahiya. At kung ang isang ministro ay hindi masagot yung ilang mga katanungan yon, pwede namin balikan po kayo yung mga sa susunod na pagtitipon. Kunwari nagtanong kayo, nagulat ako, na-shock ako, na maaaring not related to the topic. Pero gusto niyong sagutin yun. Ngunit sa pagkakataon na yun ay hindi namin masagot ang mga ganong katanungan, kami ang magsasabi, o kapatid, mukhang hindi ko pa ito nabasa, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Sa susunod na pagtitipon, hahanapan ko ng kasagot. Then for the next meeting, again, pwede natin ituro sa Bible study. Kasi kung mananahimik tayo, hindi lalago ang ating kaalaman. Kasi pagdating sa sermon, tahimik tayo eh. Makikita nyo, sermon may incorporate some level of audience engagement through responses or occasional interactions. Okay. Sermons are formal teaching delivered by a religious leader. Ibig sabihin kapag ka sa sermon na po, mahirap i-interrupt ang isang tagapagturo. Nawawala yung momentum kapag siya ay nagdi-discuss na ng mga mahalagang topic na kung saan ay pinipare. Hindi kagaya sa Bible study po. Dito pwede natin i-interrupt siya. Pero sa sermon, kung minsan, ang nakakalungkot po kasi kapag tayo ay nakaupo sa pulpito, ay nakatayo sa pulpito, kahit po kami ay prepared, kahit kami ay may mga guidelines, dumadating din rin pagkakataon na bigla-bigla na may mental block ka. Dumadating yung pagkakataon na yung gusto mong sabihin ay parang may bumubulong na ibang iba ang nasasabi mo. Kaya ang isang tagapagturo po, kailangan maging handa sa lahat ng pagkakataon. Kaya minsan tatanungin ko, ako ba ay sa sermon? Ako ba ay sa Bible study? O anong role ko sa araw na ito?
Baka mamaya ay kulang ako sa pagpapahayag pagdating sa Bible study. Napakahirap po. Pero kapag ka ang isang nagtagapagturo, alam niya kung saan kayo tutumbukin at kung ano ang kanyang nais ipahayag, maaaring ito ay isagawa niya sa paraang Bible study or sermon. Kaya kung minsan kami po ay nag-iimbita pa, okay, siguro pwede tayong magkaroon ng Bible study sa ibang araw. Pero po yung sermon, hindi pwedeng gawin sa ibang araw. Ang sermon ay sa during worship day lang natin. Tingnan pa rin po natin ang pagkakaiba ng Bible study at ng preaching. Ito po, sabi rito sa setting, ang Bible studies can take place in various settings, including homes, churches, small groups, or online forums. While ang sermon naman ay typically delivered in a church or religious gathering as part of their worship service. So dito malinaw po. Ang tanong ko kay Brother Darwin, pwede na ba nating alisin yung Bible study? Hindi pa rin po. Sa ganang akin, bakit po? Kung gagawin namin ang Bible study sa ibang araw at ibang oras, paano naman po kayo na gusto nyo ring matuto? Di ba po? Maaaring ang ilan sa inyo ay nangangailangan pa ng mga masusing pag-aaral. Kung kaya hindi dapat alisin din ang Bible study during our worship. Kasi ito yung pagkakataon na kung saan halos lahat tayo ay nandito para magsama-sama sa pag-aaral. Magpalitan ng kaalaman at lalatigin tanungan tayo. So, kung magagawa natin yung Bible study sa ibang lugar, pwede natin lalong gawin sa oras ng ating panambang. Okay. Another difference between Bible study po at ng sermon, yung tinatawag nating methods. Sa Bible study, explaining the gospel that people do not yet understand. Maaaring marami sa atin, lalo na yung mga baguhan o yung tinatawag natin na mga novice, pagdating sa pananampalataya, pagdating sa mga Bible messages, na kung saan ay hindi pa masyado, saan makikita yung Genesis, saan pa makikita yung Revelation, minsan yun hindi na ituturo sa atin. Pero sa Bible study, okay, ito yung kaparaanan na kung saan ay ipinaliliwanag o itinuturo. Maganda yung tinuturo ni Brother Darwin. Nagsimula siya sa Genesis 1. Kaya kung susubaybayan niyo po, makikita niyo yung history. Kasi nagsimula siya sa Genesis 1 eh. After 5 years, 10 years, baka nandito na siya sa Revelation. Di ba po? Sa loob na 5 taon na ituro niya sa Bible study niya. At ang kagandahan kasi nung kanyang ginagawa sa Bible study, tuloy-tuloy. Kaya kapag nag-absent ka sa iyong pagsamba, na mismo yung isang chapter and verses, ay maghahabol ka ngayon. Hahanapin mo ngayon sa ating group chat yung ina-upload ni Brother Nomer na recorded. E di mas maganda, umatin ka na para wala kang ma-miss. Di ba po? Wala kang mamimiss kasi tuloy-tuloy eh. From Genesis up to Genesis, ano na yung tinatakbo natin dito? Kaya lang natigil ngayon kasi hindi siya pwedeng makapagsalita ano daw po, nalamunan. Napakaganda ng series na gano'n. Imagine kung ilang taon pa tayo dito, ang dami pa niyang ituturo sa atin. Samantalang, sa sermon naman,
announcing the good news, gospel to people who have not heard yet. Mapapansin po ninyo kapag kami ay nagsisermon, iba-iba ang topic namin agad sa inyo. Mapapansin niyo po yan. Mayroong iba-ibang atake ang mga tagapagturo. Minsan, kumukuha tayo ng mga tagapagturo sa labas, dumadalaw sa atin, nagbabahagi ng kanilang mga messages. Pero hindi po namin sinasabi sa kanila kung anong topic na dapat nilang i-share. Yung kanilang personal choice kung ano yung topic na nais nilang i-share sa bawat isa sa atin. Because they really wanted to share the good news. Kung meron silang nakitang magandang balita, magandang topic, magandang katuruan, yun ang kanilang kalayaang gawin na ihayag during the sermon. The Bible study, ano naman ang resulta? Kapag maganda ang ating mga paraan ng pagtuturo, dumadami, nadadagdagan tayo dito. Di ba may mga ginagawa tayo kung minsan nagpupunta Bible study sa iba't ibang dako. Kung maganda ang ating mga ginagawa, pumupunta sila sa kapilya. Kahapon, nagbautismo tayo ng 5 kaluluwa. Maaaring yun ay resulta ng magandang Bible study na sinasagawa. Hindi lamang ng tagapagturo, maaaring ang partisipasyon ng bawat magulang ng binautismohan kahapon ay napakalaking halaga. Yung na ibibigay niyong naturo sa inyong mga anak, isang paraan ng Bible study po yan. Yung nakakapag-share ang magulang sa anak, nabibigyan ng enlightenment. Tapos sinusundot na lang yan dito sa ating panambahan at gawain. Kaya napakalaking role ng mga magulang para ang mga anak ay magkaroon ng preparation para po sa pagkikinig ng salita. At sa Bible study, tinutuloy natin mga tagapagturo. Samantalang preaching is making a declaration of good news or gospel na kung saan ay tinatawag natin pagpapahayag or exhortation. May exhortation natin dito na nakita ko. Ang ibig sabihin ng exhortation, ito po yung pinaka-summary ng aking nais na ihayag sa inyo. Okay. Bible study is teaching, sermon is preaching. Okay. Pag sinabi po natin preaching, it is a call of invitation and exhortation. Ang layunin ng exhortation po o yung maipadala namin o maipaabot namin sa inyong mga puso at isipan na magbibigay inspirasyon o motivation upang ang bawat isa ay makapamuhay ng naaayon sa kagustuhan at turo ng ating Panginoon. Gagamitin niyo itong inspirasyon. Kunwari kayo ay nanghihina na, nanlalamig sa inyong pananampalataya. Kapag nakakarinig kayo ng magagandang sermon, i-apply niyo yun sa inyong buhay. Yun ang gagamitin yung inspiration para manatili yung mingas ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Samantalang yung teaching, yung patuloy at patuloy na pagbibigay linaw ng kaalaman sa mga bagay na hindi nyo pa napapag-aralan. Kaya tuloy-tuloy tayo eh. Wala po tayong kapaguran pagdating sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, explanation and explication. Teaching is presented with the immediate goal of explanation and explication.
So, at least nabigyan ko kayo ng konting idea kung ano yung pagkakaiba ng Bible study at ng sermon. Kasi minsan tatanungin tayo, ang haba-haba naman sa kapilya. Minsan lalo na pagbata, naiinip ako. Hindi natin maipaliwanag kung minsan, kasi Bible study pa lang tayo. Iba yung sermon. Okay. Iba yung ganun kaya minsan, kapag ka napakahaba naman ang pagtuturo at ng sermon, tayo naiinip. Kaya minsan, pag nag-uusap kami nila, 30 minutes tayo, 40 minutes. Kasi, hindi dahil sa haba ng Bible study o ng sermon na susukat yung ating understanding, kundi doon sa laman ng tinuturo ng mga tagapagturo at yung kanilang nais ipabatid sa laman ng kanilang mga sermon or Bible study. Kaya nga sabi dito, being able to teach is a requirement for being an elder. However, sabi ni Paul, he makes a distinction that elders who labor in preaching and teaching are worthy of double honor. So, sabi niya, seems to be implying that elders teach, but not all elders preach. Nung akin po pinag-aaralan, sabi dito, all ang mga elders ay maaaring makapagturo, but not all can preach. Hindi ko pa rin maano kasi ang ibig sabihin dito eh. Kaya nang binibigyan natin ng diin na kapag ka ikaw ay isang matagal ng tagapagturo, marami o sapat na ang iyong kaalaman, marami ka nang pwedeng i-share, experience, knowledge, and everything, kung kaya't malawak kang makapag-sermon o makapag-preach. Kasi kung minsan, apakaihirap i-relate yung biblical passages, messages, dun sa real life na ginagalawan natin sa mundo ito. Then, sabi po dito sa 2 Timothy 4:2, Paul also instructs Timothy to preach the word with complete patience and teaching. Sa madaling salita, binibigyan din po ang pagkakaiba ng teaching at ng preaching. Sa 2 Peter 3:18, malinaw. Preaching and teaching are both necessary for the church to grow in the faith and knowledge of the word, so the body of Christ can grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Bilang pangwakas po, nais ko lang pong sabihin na ang pag-Bible study at ang sermon po ay dalawang bahagi ng ating church services. Hindi po natin ito dapat paghiwalayin. Nagkaroon lang po tayo noong panahon ng pandemic na kung saan isang bahagi lang ang ginawa natin noon. Kung kaya't binalik namin ni Brother Darwin yung tinatawag na Bible study. Both are very important, although magkaiba lang po ng atake or ng purpose. Yung pinakita ko sa inyong pagkakaiba. Ngunit ang layunin lang po natin dito ay dapat tayong matuwa dahil ito ay gawain na makakatulong sa bawat isa sa atin para lumago ang ating pananampalataya. Okay po. So, sana po ang topic ko nito, very short na to, ay nakatulong sa atin sa mga okay. Thank you.